dito po sa Sequoia Hotel po. Okay. At saka maliwanag mga kababayan, itong sinasabi ni Attorney Melvin Matibag. And now, para kumpirmahin yung sinasabi ni Melvin Matibag na hindi siya nagsisinungaling, it was the President, mga kababayan, ang nagsabi mismo na utos niya talaga na wag munang galawin itong si Senator Bato de la Rosa. That is why nagkaroon po sila ng meeting dyan sa Sequoia Hotel. Meron silang pinaplano. Diba? Ang plano nila, nakipag-coordinate sila sa mga interagency, including itong DOJ, dahil nga ang DOJ nagsasabi mismo, pwede na talagang i-implement yung warrant of arrest. Pwedeng arestuhin si Bato de la Rosa, mga kababayan, dyan sa Senado. Kaya lang, hindi po ito magawa basta-basta. Dahil nga, ang utos ng ating Chief Executive ay ito nga pong si Pangulong Bongbong Marcos, ay pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. Oops. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Oo. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang Ato sa Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga 4:00 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Oh, maliwanag. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin Nakita ko rin yun, nakita ko rin yung hinatak yung may malaking camera, hinatak. Doon mismo, nandun siya sa, sa aisle, di ba? Yung corner, papasok na siya doon, mga kababayan, hinatak siya bigla. So parang intention, hindi makunan talaga yung nangyayari doon sa inkwentro na gawa-gawa lamang.
Ganon ang naging ang naging opinion ko doon. Tama yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Okay, so sa mga nagsasabi na hindi pa hulihin si Bato, mali po yung pagkakaunawa nyo dito. Kasi ganito po yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba may warrant of arrest na si Bato from ICC. Ngayon, ang sinasabi ng mga senador, gumawa sila ng Senate Resolution number 44 to bigyan ng Senate protective custody itong si Bato de la Rosa. Hindi yan hindi yan permanente. Kumbaga pansamantala lang 'yan. Ngayon, yung remedy po ng kampo ni Bato de la Rosa, nag-file sila ngayon ng TRO sa Supreme Court. Okay, ganito. Ang nangyari, kahapon din mismo, alas 4 ng hapon, naglabas, mga kababayan, ang Supreme Court ng kanilang, nakalimutan ko ang tawag doon pero nagbigay po sila ng resolusyon na kung saan po, mga kababayan, ay sinabi nila na walang DRO ang lumabas para patigilin yung pag-aresto kay Bato. Ang sabi lang na ganon, binibigyan ang executive ng 72 hours to reply. Bakit kailangan i-implement ang warrant of arrest against Bato de la Rosa? Okay. So dahil ganon ang sinabi ng Supreme Court, ito ay nirerespeto ng ating Pangulo. That is why inutusan, he gave order dito sa NBI, wala munang kikilos. Wala munang gagalaw. Bakit? Kasi sasagutin pa nila within 72 hours yung Supreme Court. At kapag nakasagot na sila within 72 hours at hindi pa rin naglabas ng TRO ang Supreme Court, that should be the right time to arrest Bato de la Rosa. In that case, mga kababayan, they cannot blame our president, di ba? Na si Bato de la Rosa ay binitbit papuntang dahig. Bakit kanyo? Kasi pag walang inilabas na TRO, ang Supreme Court, it's tantamount, mga kababayan, na tama po ang desisyon na tayo dapat igalang natin ang ating Republic Act 9851 Section 17 na dapat isurrender natin itong si Bato. 'Di ba? Dahil tayo ay may obligasyon, tayo ay obligado, tayo po ay may residual obligation sa ICC nung tayo po ay member pa. Hindi dapat pwedeng matigil 'yon, mga kababayan, dahil alam naman natin, ang iniimbestigahan dito, ito po yung time na kasama tayo sa ICC. Maliwanag yun sana wag nyo pong ma-misinterpret yung sinabi ng Pangulo na hindi natin hindi uhulihin si Bato. Hindi pa uhulihin si Bato. Yun po yun. Kasi aantayin muna na makasagot sila dito po sa Supreme Court. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Madali lang yan. Secure the CCTV. Di ba? Pero kung ang sasabihin nila, nag-brownout kasi sir kaya wala nakunan yung CCTV namin. Kalokohan yan. Again, sabi ko nga sa inyo, dito nga sa akin pangkaraniwang tao, ang CCTV, laging meron yan backup battery. Meaning to say, mga kababayan, yan ay makakatagal ng at least 3 hours. 3 hours ng tuloy-tuloy na brownout, mga kababayan, tuloy-tuloy pa ang pagkuha ng CCTV na yan. Okay, so gagana yan hanggang 3 oras. Hindi naman 3 oras nagka-brownout sa Senado.
Di ba? Hindi 3 oras, so ibig sabihin tuloy-tuloy yan kahit na mag-brown out. Kahit patayin mo yung generator nyo dyan. Kahit hindi gumana yan, may 3 oras na backup battery ang bawat CCTV cameras. Mga ka-GPnatics. Bakit natin sinasabi yan? Alangan naman bumili po ang Senado ng CCTV na pichi-pichi. Alangan naman bibili ang Senado ng CCTV na mumurahin lang. Di ba syempre, standard ang bibili ng mga yan. Ang bibili niyan mga high-end, mas high-end pa sa CCTV na mayroon ako. Di ba? Oh. Kaya wag nilang sasabihin na wala silang kopya, nag-brown out kasi. Pag ganun ang sinabi ng mga to, wala na. Naglaho na sigurado yun. Na doktor na guys. Oh, di ba narinig ko rin yun, sinabi ni Jinggoy, secure, itago yung CCTV. Hindi lang na natin alam kung paanong tago. Baka itago, baka i-edit muna. Di ba? Oh. Weak government, weak president nga. Hindi. Hindi kasi pwede, hindi niya pwedeng gayahin si Duterte. No? Ako naniniwala pa rin sa mahinahon na pagkilos ng ating Pangulo, mga kababayan, ay dumadaan pa rin tayo sa tamang proseso. Ito yung pagkakaiba ni Pangulong Bongbong Marcos kila Bato de la Rosa. Paano? Ganito. Sabi ni Bato de la Rosa, ako ay humihingi, umaapil ako sa iyo, Pangulo. I'm begging you. Di ba? Sabi ni Bato de la Rosa kahapon. Sabi niya, kasi daw nangako si Pangulong Bongbong Marcos, kaya pala siya nagtatapang-tapangan na dati kay Trillanes na, sige lang, Trillanes, ngak-ngak ka ng ngak-ngak, daldal ka ng daldal, ICC ka ng ICC, make my day! Sabi niya ganon. Kasi pinangakuan daw pala siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero that was the time na buo pa yung unit team. Ngayon, sabi raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya, kung ibibigay ko kayo sa ICC, baka hindi na matapos to, baka sa susunod ako naman. Yun ang sinasagot ni Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, magkaiba kayo. Hindi mangyayari, yun ang yayari sa inyo ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kayo walang due process. 'Di ba? Binabaril nyo sa ulo. Nilalagay nyo sa drum, pinapakain nyo sa talaba yung mga pinapatay ninyo. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, nakita naman natin, di ba, nirerespeto ang hudikatura dahil meron tayong tinatawag na separation powers. Di ba? Kung tutuusin, pwede natin sundin kaagad yung 9851. Pero dahil mayroong humiling sa Supreme Court, pinagbigyan. Sige, wag muna kayong kumilos, 3 araw lang naman yan eh. So, would you believe, Bato de la Rosa, that it could happen as well in the future to our president? I doubt it. Hindi mangyayari yan. Malayong malayo. Dahil dito, sa mamang to, binibigay lahat ng pagkakataon para magbago ang isang tao eh. 'Di ba? Oh. Wala kayong karapatan para ikumpara ang Pangulo namin sa mga Duterte. Oo. You may say na he is a weak leader, but then again, mga kababayan, only the leader and his true men, 'di ba? Yung mga tao talaga niya, agaya ni John Vic, hindi ka pala kasama si John Vic, si Torre at si Abalos na nagpahuli dito kay Kibuloy at itong si Digong, 'di ba? Siya lang ang nakagawa nun. Weak leader 'yan. Hindi kayang gawin 'yan ng mga buraot, hindi yan kayang gawin ng mga duwag na kagaya ni John Vic. Kagaya ng PNP chief ngayon. Na according dito kay Pebbles ay mga INC at mga tao rin ng mga Duterte. Oh, 'di ba? O ngayon, mga kababayan, dito naman tayo. Ito naman ay masamang balita para kay Loren Legarda.